Hello everyone, T-Movie na naman. Ngayon ay ipakikilala namin sa iyo ang pelikulang tinatawag na Batman Begins. Ang pelikula, batay sa karakter ng DC Comics na si Batman, ay sumusunod sa pinagmulang kwento ni Bruce Wayne mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang hanggang sa kanyang paglalakbay sa pagiging Batman. Ang batang ito na nagngangalang Bruce Wayne ay anak ng isang marangal na pamilya sa Gotham. Habang naglalaro sa hardin, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang mababaw na balon, sa loob ay maraming paniki. Takot na takot siya sa mga paniki na kahit nasa hustong gulang na siya ay pinagmumultuhan pa rin siya. Nagising si Wayne sa takot. Dito, araw-araw siyang binubuli ng ibang preso. Pagkatapos ng laban, may nagngangalang Ducard na pumunta sa kanya. Nandito siya para i-clear ang deadlock sa isip ni Bruce at may gusto siyang gawin. Kinabukasan ay pinalaya si Bruce, siya ay inabandona sa isang desyerto na bukid ng nyebe. Pumunta siya sa bundok na sinusundan ng trail ng mga bulaklak. Nakahanap si Bruce ng isang nayon, ngunit tila hindi siya tinanggap ng mga taga-nayon. Pumasok si Bruce sa isang bahay. Kabilang sa kanila ang isang kalbo, si Ra's al Ghul, na naghihintay sa kanya. Nandoon din si Ducard. Ito ay lumabas na nais nilang gawin niya ang isang bagay upang labanan ang puwersa ng kadiliman. Gusto nilang patunayan niya na siya ay isang malakas na tao. Si Ducard ay nakikipaglaban kay Bruce. Masyadong mahina si Bruce para lumaban at nahimite. Alam ni Ducard na natatakot siya sa isang bagay. Sa panaginip na alala ni Bruce noong siya ay nahulog sa isang malalim na balon noong bata pa siya ay nailigtas at dinala sa ospital. Habang nanonood ng palabas sa paniki kasama ang kanyang mga magulang, naalala ni Bruce na nahulog siya sa isang balon ng paniki. Hindi komportable si Bruce kaya sinabihan niya ang kanyang mga magulang na umuwi na. Sa kasamaang palad, nang makarating ang kanyang pamilya sa pintuan, pumasok ang isang magnanakaw. Binaril niya at napatay ang ama at ina ni Bruce. Simula noon, nalulungkot siya at palaging natatakot. Bumalik sa kabundukan ay sumailalim siya sa marahas na pagsasanay ni Ducard at ng kanyang mga kaibigan. Araw-araw, abala siya sa pagsasanay para sa lalong madaling panahon maging tagapagtanggol ng hustisya para sa mundo. Araw-araw ay patuloy na pinapayuhan at pinatatag ni Ducard ang sikolohiya ni Bruce. Sinabi ni Ducard na kapag hamupa ang takot ay makakamit ang tagumpay. Pagkatapos ay umupo silang dalawa sa tabi ng apoy sa malamig na panahon ng taglamig. Ducard talks about his traumatic past. Wayne also thinks about his family. Naalala niya ang paglilitis kay Joe ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil sa galit, balak niyang maghiganti. Pagkatapos ng paglilitis, may nakahanda siyang baril. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman ay may ibang nag-asikaso kay Chill bago siya. Pumunta siya sa pub para makilala ang amo na si Carmine Falcone. Binyantaan niya si Bruce ng ilang salita, ngunit hindi ito pinansin ni Bruce. Sinabi sa kanya ni Falcone na ang tunay na lakas ay nagmumula sa takot. Pagkatapos ay binugbog si Bruce ng ilang mga bodyguard at pagkatapos ay itinulak siya sa kalye. Ginugol ni Bruce ang susunod na 7 taon sa paglalakbay sa mundo na nagsasanay sa pakikipaglaban at isinubsob ang sarili sa kriminal na underworld. Nagtrabaho siya bilang upahang manggagawa para sa smuggling team at nahuli ng pulis at dinala sa bilangguan. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, hinayaan siya ni Ducard na makaamoy ng isang uri ng usok na nasunog mula sa bulaklak noong una. Sinabihan ni Ducard si Bruce na huminga sa kanyang takot. Mula noon ay nakita na ng kanyang mga mata ang lahat bilang takot at kaguluhan. Dapat talunin ni Bruce ang kanyang takot at talunin ito. Binuksan niya ang kahon na may pulutong ng mga paniki sa loob, nakaramdam siya ng kaguluhan, at patuloy na lumaban sa takot. Binigyan siya ni Ra's al Ghul ng isang espada at isang mamamatay tao, na nagsasabi sa kanya na patayin siya upang ipakita ang kanyang katapatan sa Shadow Alliance. Tumanggi si Bruce dahil kung gagawin niya, wala siyang pinagkaiba sa kanila. Kailangang litisan ang mga mamamatay tao. Natuklasan ni Bruce ang tunay na intensyon ng Alliance ay palayain ang Gotham mula sa mga kriminal sa pamamagitan ng pagsira sa buong lungsod. Hindi niya pinatay ang mamamatay tao ngunit pumunta upang labanan ang Al Ghul ni Ra. Parehong mabangis na nakipaglaban, walang sasuko. Sa kalaunan ay pinatay siya ni Ra, na sinunog ang templo ng Confederate at iniligtas si Ducard mula rito. Halos mahulog ang dalawa sa bangin. Pagkatapos ay ibinigay ni Bruce si Ducard sa isang taga-nayon upang gamutin at alagaan siya. At bumalik siya sa Gotham. Dito naghihintay si Alfred the Butler. Sa eroplano, sinabi ng mayordoma kay Bruce ang nangyari nang umalis si Bruce. Ito si Dr. Jonathan Crane, ipinagtatanggol niya ang mga asasin na inilagay sa mental hospital, hindi sa kulungan. Ngunit si Doz ay lubos na hindi sumasang-ayon dito. Sa di kalayuan ay nakita ni Bruce ang dalaga. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid, biglang natagpuan ng paniki sa loob ng bahay. Agad niyang ginalugad at natuklasan na may kuwebang paniki sa kanyang ari-arian. Agad siyang bumaba para tingnan. Biglang lumipad ang isang kawan ng mga paniki, sa sandaling ito ay talagang natalo niya ang kanyang takot. Kinabukasan ay pumunta siya sa kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Nagulat ang lahat nang sumulpot si Bruce. Gusto niyang pumunta para kunin ang istakang itinayo ng kanyang ama. Pagkatapos ay nakilala niya si Lucius Fox. Dinala niya si Bruce sa arsenal ng mga armas at teknolohiya, na ipinakita sa kanya ang mga modernong armas at kahit isang suit ng armor. Pagka-uwi, pumunta siya sa kuwebang paniki para mag-explore pa. Lumalabas na ang lugar na ito ay may buong lihim na sistema ng paghahatid.
Nang gabing iyon ay pumunta siya sa istasyon ng pulisya, pumasok sa opisina ng sheriff, tinutukan ng baril ang ulo ng hepe. Tinanong ni Bruce ang dahilan kung bakit hindi nahuli si Falcone, sinabi ng sheriff ang buong katotohanan. Pagkaalis ni Bruce, hinabol ng mga pulis ngunit hindi na sila nakasabay. Nang bumalik siya upang makita si Fox, gusto ni Bruce ng mas magaan, mas nababaluktot na suit. Hinayaan ni Fox na subukan ni Bruce ang pinakabagong teknolohiyang mga armored vehicle. Pagkatapos ay pumasok siya sa proseso ng paggawa ng Batman armor. Nang gabing iyon, muling isinagawa ang pagpapadala ng gamot sa ilalim ng direksyon ni Falcone ng maayos gaya ng dati. Biglang may isang lalaki na biglang kinaladkad sa dilim. Pagtingin sa langit, lumipad pababa ang isang taong nakasuot ng itim na suit. Hindi alam ng mga takot na sundalo kung ano ang nangyayari. Hindi maganda ang pakiramdam ni Falcone kaya pumasok siya sa loob. Ang mga sundalo ay natalo lahat. Sa sobrang takot ni Falcone ay sumakay na siya sa kotse, ngunit naghihintay na si Bruce sa bubong. Nasira niya ang bubong ng sasakyan, at dinala si Falcone. Sa gilid na ito, sumakay si Dos sa tren nang sinubukan siyang saktan ng dalawang tulisan. Dumating si Bruce para iligtas siya. Sinabi niya na ang dalawang iyon ay ipinadala ni Falcone. At ito ang leverage para ma-motivate siyang labanan ang mga masasamang tao. Ngayon lang nagising si Falcone at ang kanyang mga tauhan sa mga exhibit. Nakatali siya sa isang malaking headlamp. Ang liwanag na naaaninag sa kalangitan ay lumilikha ng malabo na hugis ng paniki. Kinaumagahan ay pumunta si Bruce sa isang luxury hotel sa syudad. Nakilala niya si Dos, hindi niya alam na si Bruce pala ang nagligtas sa kanya sa istasyon ng tren kagabi. Nang arestuhin si Falcone, pinuntahan siya ni Dr. Crane. Gusto ni Crane na patahimikin si Falcone sa kanyang plano. Ito ay mga droga at mga eksperimento sa mga katawan ng mga bilanggo. Pagkatapos ay nagsuot ng maskara si Crane at nagspray ng makamandag na gas sa mukha ni Falcone, na natakot kay Falcone. Nang naglalakad sa kalsada ang junior ni Falcone, hinayla siya ni Bruce sa ere. Pinasabi ni Bruce sa junior kung saan napupunta ang iba pang droga. Noong una, medyo matigas ang ulo ng junior, pero pagkaraan lamang ng ilang minuto ng pagbabantaan siya ni Bruce, ipinagtapat niya ang lahat. Sa oras na iyon, nais ding suriin ng tagayusig na si Carl Finch ang mga kalakal, ngunit agad siyang pinatay matapos makita ang bodega. Nakita ito ni Bruce mula sa malayo, sumilip siya sa loob at nakita ang mga teddy bear na nag-iimbak ng droga. Sa sandaling ito dumating din si Crane. Gusto niyang sirain ang lahat ng mga gamot na ito. Mabilis na lumabas si Bruce para pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Sinabuyan siya ng makamandag na gas sa mukha ni Crane, dahilan para siya ay mahilo at nag-hallucinate. Pagkatapos ay sinunog ni Crane si Bruce, na naging sanhi ng pagkahulog niya sa kalye. Sinubukan ni Bruce na lumipad sa mas mataas na palapag at humingi ng tulong sa kanyang mayordomo na si Alfred. Siya ay ginagamot ni Fox at ng kanyang mayordomo na si Alfred. Nang umagang iyon, pinuntahan siya ni Davis para sa isang regalo sa kaarawan. Habang nag-uusap sila, tinawag siya ni Crane kung saan. Alam ni Bruce na gusto niya itong akitin sa drugstore kagabi, kaya dali-dali siyang sumunod sa kanya. Pagdating niya doon ay nalaman niyang nilalaso nila ang supply ng tubig sa buong lungsod. Mabilis siyang tumakbo palayo ngunit sinabuyan siya ng makamandag na gas sa mukha ni Crane dahilan para mag-hallucinate siya. Biglang namatay ang ilaw sa bodega. Isa-isang lumitaw si Bruce. Nag-spray siya ng nakakalaso na gas sa mukha ni Crane, tinakat siya at inihayag na nagtrabaho siya para sa algol ni Ra. Hindi naniniwala si Bruce dahil patay na si Ra. Sa puntong ito, pinalibutan ng mga pulis ang gusali. Hiniling ni Bruce sa sheriff na kunin si Dos. Tinawag niya ang mga paniki para istorbohin ang mga pulis. Sinasamantala ang sitwasyon, pinaalis ng sheriff si Dos. Pagkatapos ay isinakay ni Bruce si Dos sa isang armored car at umalis. Hinabol sila ng mga convoy ng mga sasakyan ng pulis, nagpapadala pa ng mga helicopter. Ang armored vehicle ay tumawid sa lahat ng uri ng lupain nang hindi nasaktan. Sa wakas, nagawang putulin ng armored vehicle ang buntot ng pulis. Dumiretso si Bruce sa talon, at sa likod ng talon ay ang orihinal na kuweba ng paniki. Nag-inject si Bruce ng antidote kay Dos. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na ibigay ang natitirang gamot kay Sheriff Gordon upang may palabas niya ito ng mas. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kaarawan. Si Dos ay iniuwi ni Mr. Alfred. Tinalakay ni Bruce kay Fox ang tungkol sa paggawa ng isang antidote bago ang lahat ay lason. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ducard na inihayag ang kanyang sarili na siya ang totoong Ra's al Ghul. Para masiguro ang kaligtasan ng lahat, nagkunwaring lasing si Bruce at itinaboy sila. Ang Dark Alliance ay nakapasok sa mga pasilidad ng Gotham City. Pinaninindigan ni Ra na bukas ay mawawasak ang lungsod at walang makakapigil dito. Pagkatapos ay sinunog niya ang bahay ni Bruce. Sumugod ang dalawang panig sa tunggalian. Nataman si Bruce ng nasusunog na puno na ikinawalan ng malay, iniligtas siya ng kasambahay na si Alfred mula sa apoy, at pagkatapos ay bumaba silang dalawa sa basement. Sa puntong ito ay dumating ang mga pulis. Ibinigay ni Dos ang mga vial ng pulis na mga antidotes. Ang Dark Alliance ay nag-activate ng lason sa pamamagitan ng tren papunta sa mga tubo ng tubig ng lungsod. Ang buong lugar ay nababalot ng nakal-alasong usok. Sa sandaling ito, inilunsad ni Batman ang isang nakabaluti na sasakyan. Lumitaw din si Crane, galit na nakasakay sa kanyang kabayo at tumatakbo sa nakakalasong usok. Natulala siya kay Dos gamit ang stun gun. Nang sasaktan na ng kalbo si Dos, nagpakita si Batman para patayin siya.
Pagkatapos ay lumipad siya upang iligtas ang lungsod. Nahanap ni Batman ang kay Ra at hinaranggan siya ng mga juniors ni Ra. Hindi naman pinahirapan ng mga Alipors na ito si Batman, lahat sila ay inalagaan niya. Si Sheriff Gordon ang nagmaneho ng kotse ni Batman pagkatapos ng barko ni Ra's al Ghul. Nakasakay sina Batman at Ra's ay nag-aaway ng walang katiyakan. Parehong may talento ang dalawa. Sa panahon ng aksidente, si Batman ay natambe sa sahig ni Ra. Sa kabutihang palad, ang hepe ng pulisya ay nagpaputok ng mga bala sa riles na naging dahilan upang bumagsak ang buong tren sa lupa. Hindi pinatay ni Batman si Ra, ngunit hindi rin niya nailigtas ang kay Ra. Pagkatapos ay lumipad palabas ng tren. Maaari mong hulaan kung ano ang magiging resulta. Sumabog ang tren, na lumikha ng lindol na nakaapekto sa buong kapitbahayan. Bumalik si Bruce upang kunin ang Wayne Corporation. Lalong lumakas ang pagmamahala nila ni Doz. Pumunta si Bruce kay Sheriff Gordon para hanapin si Crane. May bagong misyon si Bruce na subaybayan ang isang serial killer. Ang clue ay isang Joker card. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood ng video. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ito, huwag kalimutang pindutin ang like, share at mag-subscribe sa channel para